DLSU Dynasty 22 Finals Appearance. Bakit nga ba malakas ang Lasal over the past seasons? What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Nasa proseso na nga muli ngayon ang De La Salle Lady Spikers sa pagkamit ng kanilang ika-13th championship title sa UAAP Women's Volleyball. Sa ngayon nga ay waiting na sila sa finals kung sino ang kanilang makakaharap. Ito na rin ang ika-22 finals appearance ng De La Salle sa finals mula sa kanilang perfect record at hindi na nakapagtataka kung bakit ganito kapulido ang galaw nila mula sa pamumuno ni Coach Ramil De Jesus. Subalit balikan kung gaano nga ba ka-dominate ang Lasal over the past seasons. Una ngang nakuha ng Lasal ang championship title noong UAAP Season 62. Nasundan ito noong Season 66, 67, 68 bilang three-peat champions. Sumunod na kampiyonato nila ay ang Season 71. Matapos iyon, isa na namang as three-peat champions ang nakamit nila noong Season 73, 74 at 75. Nabigo mang makuha ang four-peat championship noong Season 76, ay agad silang bumawi at nakuha muli ang three-peat noong Season 78, 79 at 80. Hanggang sa muling naagaw sa kanila ang corona at Season 85 muli nila itong nakuha. Kaya naman ngayon Season 88 ay naghahangad muli silang magdagdag sa listahan ng kanilang kampyonato. Mula sa tagumpay na ito ng Lasal, ano nga ba ang kanilang matibay na pinangahawakan at asset bilang isang team? Una, ang matibay na sistema at kultura. Sa Lasal, hindi lang skills ang hinahasa pati disiplina, mental toughness at team-first mindset. Kahit magpalit ng players, pareho pa rin ang sistema kaya tuloy-tuloy ang performance. Sa training, hindi pinapayagan ang pabida mentality. Halimbawa, kahit star player ka, kailangan mong sumunod sa system plays, quick sets, combination plays. Kapag may maling decision kahit top scorer pa, pinapagalitan pa rin pantay-pantay lahat. Dito natututunan ng players na unahin ng team kaysa sa stats. Isa sa mga halimbawa nito ay si Abby Maraño at Angel Canino na kapwa naging team captain ng De La Salle na kahit na mga star player ng team at top scorer ay hindi nakakaligtas sa mga sermon ni Coach Ramil De Jesus. Ikalawa, mahusay na coaching. Malaki ang papel ng coaches tulad ni Ramil De Jesus. Kilala siya sa structured training, game discipline at paghubog ng players na marunong mag-adjust sa loob ng laro. May paulit-ulit na drills na situational, hindi lamang basta spike ng spike. Halimbawa, inuulit ng endgame scenarios, example, 23-23 ang score, para masanay ang players sa pressure. Yan naman sa actual game, parang normal na lamang sa kanilang clutch moments. Ikatlo, malalim na lineup at hindi sila umaasa sa isang star player lamang. Kahit may injure o mapalitan, may ready agad na papalit na kayang mag-deliver. Ito ang dahilan kung bakit kaya nilang mag-survive sa long tournaments. Ikaapat, ang recruitment at player development. Magaling silang kumuha ng mga batang talentado, high school standouts. Tapos pinapaganda palalo ang laro nila habang nasa team. Halimbawa nga yung players tulad ni na Angel Canino ay nahuhubog sa system hanggang maging elite sa team. Kalima, strong fundamentals over flashy plays. Hindi sila laging pa-showy pero solid ang basics, receive, defense, blocking at system plays. Sa volleyball, consistency over highlight plays. Ika-anim, ang mental composure sa crucial moments. Nakikita mo sa diktikan na laban na hindi sila basta nagpapanik. Marunong silang magbasa ng laro at mag-adjust kahit under pressure. Ika-pito, ang winning culture. Kapag sanay ka sa panalo, nagiging mindset na siya. Yung bagong players na dadala agad sa kultura ng team na we expect to win. Kaya naman, anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you.